May bago akong i-share sa inyo na patigas sa Filipiniana sleeves. Ideal siya gamitin lalo na yung hindi pa sanay nga lagyan ng crinoline yung ilalim sa sleeves para may pocket siya. Mahirap kasi yung tahiin kasi matigas siya tapos mahirap siyang i-control. Instead na dun sa crinoline tayo magpakit, dito na tayo magpakit mismo sa tela. Tapos dito na natin ipasok yung patigas na i-introduce ko sa inyo. So first, pagkatapos natin siyang ma-form, tulad ng dati, i-pleats natin siya. Pagkatapos mag-pleats, mag-piping na tayo para malinis na yung bawat edge ng sleeves. Bali ito, pwede natin ito sa detachable na sleeves. At pwede na rin siya sa attach. So anytime na gusto natin siyang tanggalin, malinis na siya. Pwede nang gamitin sa iba pang blouse na gusto mo siyang gawing manggas sa Filipiniana. Itong pinaka-fold, magtira tayo ng para doon natin magiging pocket insert natin dyan yung patigas natin. Mas maganda sa piping, tinatay din yung fold niya sa piping sa ilalim para sabay siya kagat sa tahi at dire-diretso na yung pasada natin. Then pagkatapos mapiping, balinsya na lang natin dun sa may side para malinis siya pagka baliktad na. Okay na siya, walang edging kasi nakabalinsya na yung side. Ito na at ready na siya para sa stiffener natin. I-insert na lang natin siya sa loob. Ang sukat sa patigas niya ay the same size din sa sleeve. So 8 by 7. So sa 8 by 7, same procedure siya sa paggawa natin ng form sa Filipiniana. 1/2 ng size ang i-form natin tapos itupi para balance yung bawat side. Pagka-fold, saka na natin siya gupitin para meron na tayong pattern sa gagawin nating patigas. Ganito ako mag-cut, i-fold ko siya para pantay talaga yung bawat side. So, bago ko siya i-flat dun sa materials. Yan, at 2 sides na siya pagkatapos cut. Then sa isang sides din, bawasan natin siya ng 1/2 inch para may form din yung sa may baba. Then pagka-cut din natin siya, i-fold din natin para the same lang yung cutting niya sa other side. Then saka na natin siya i-flat doon sa itong ginawa nating patigas. Ang pangalan pala nito na introduce kong bagong ginagawa kong patigas is yung sa patigas ng bag, yung pang form sa bag, PE plastic sheet bag base, hindi siya madaling matupi. So kapag inilapat na natin siya doon sa sleeves, talaga matigas siya. So ang form niya hindi siya mababago. So kapag yung meron tayong pocket, pwede mo siyang tanggalin kapag naglaba ka para hindi siya mahirap labahan. Tanggalin mo siya at pagkatapos doon mo na siya ibalik pag matapos na siya malabahan. Stable ang tayo niya sa sleeves. Maganda siya kasi kapag tinahi mo, easy lang sa pagtahi, hindi siya mahirap. So, easy lang din siya itong ipasok sa loob. Hindi naman din ito siya pwede itahi kasi hindi siya matablan ng yung karayom sa kasinulid. O kung matablan man, mas makakasira siya sa machine. Pagkatapos siyang gupitin, i-plot natin doon sa pattern para ma-sure natin na eksakto siya. So, kung may sumobra man, cut na lang natin din siya para tama-tama lang din siya doon sa sleeve pagka pinasok na natin. Then, plansyahin na natin yung sleeves na ginawa natin para mag-form na siya bago natin ipasok. Then, para final na. Mas maganda sa Filipiniana sleeves na ganito.
Yung gagamitin nating tela is yung matigas na. Tulad yan, ang ginamit ko is yung Mikado More. Yan ang material na ginamit ko sa video na to. Ideal siyang gagawing sleeves sa Filipiniana. Pagkatapos siya ma-flat sa plancha, pwede na nating ilagay yung patigas. Ganito lang siya kadali, ipasok sa loob, then insert natin doon sa pocket. At ayan, okay na siya. So sana nakakatulong sa inyo itong video na ginagawa ko. Paki-like and share para makatulong din sa iba. At matulungan din ninyo akong makagawa pa ng maraming video na tulad nito na makapag-share ng idea at kaalaman sa pananahi. Kung sa YouTube mo ito na panood, walang bayad ang pag-subscribe. Pero kung sa Facebook or sa TikTok, follow lang po kayo para ma-update ko kayo kung meron akong bagong video na i-upload, video tutorial para sa pananahi. Salamat sa panonood. God bless hanggang sa susunod. Paalam.